Habang galit na nakatingin kay Kim Gon ay sinabihan niya ito na gumamit ng ilang mga tricks. Dahil paano makakatranscend ng ganoon kabilis sa napakaikling panahon. At dugtong pa niya na hindi ko pa nakita ang ganyang martial arts kahit saan. Sinabihan naman ni Kim Gon ang elder na sigurado akong nakakaramdam ka ng unfair at frustrating. Ngunit huwag ka masyadong malungkot. Dahil mula sa simula, ang battle na ito ay palaging hawantong sa aking pagkapanalo. At hinawakan niya ang elder at seryoso niyang tinanong na alam mo ba kung bakit? Dahil ako lang naman ang main character sa kwentong ito, sabay tawa ng malakas. At sinabihan niya ang elder na paalam na sayo tanda. Ngunit bigla na lang may pumihil kay Kim Gon, at tinawag siya nito na cult leader. At sinabi niya kay Kim Gon na pakiusap reconsider mo ito ng isa pang beses. Ito pala ay si Du Chol Ho, at idinagdag niya na kung papatayin mo ang taong iyan, ang kabuuan ng digmaan sa Martial Alliance ay hindi maiiwasan. Habang ang elder naman ay sumangayon sa sinabi ni Du Chol Ho, at sinabihan niya si Kim Gon na pag-isipan itong mabuti. At dugtong pa niya na kung papatayin mo ako, ito ay isang paghamon ng digmaan sa Martial Alliance. Sumagot naman si Kim Gon at sinabihan niya ang dalawa ng ano ang pinagsasabi niyo. Ang digmaan ay nagsimula na. Nang bigla na lang sumulpot sa likuran ni Kim Gon ang elder habang may hawak na espada. Ngunit ang di inaasahan ng elder ay ito talaga ang plano ng ating bida ang gumawa ito ng galaw upang may rason na siya para tuluyang patayin ang elder. At isang putok ng baril ang umalangaw sa buong stage. At sinabihan ni Kim Gon ang elder na mula sa simula pa lamang na tumapak ang mga paa mo dito sa aking teritoryo ay nasa hukay na ang isang paa mo. At dugtong pa niya na hindi ba't sinabi mo na hindi mo pa nakita ang martial arts na ito, hindi ba? Ang martial arts na ito ay ang pinakamalakas sa lahat na primate sa Earth. Ito ay ang gun technique, at makikita natin ang malaking butas sa katawan ng elder dahilan upang bawian siya agad ng buhay. At dagdag pa ni Kim Gon na katulad ng sinasabi nila, ang mga patay ay hindi na nagsasalita. Sabay lingon niya sa mga mersenaryo na ikinabigla naman ng mga ito. At sinabi niya na ipagpatuloy na natin ang ating nasimulan. Habang nakangiti ay tinanong niya ang mga mersenaryo na kung mayroon pa bang gusto ng eksplanasyon kung ano ang ibig sabihin ng gun technique. At dugtong pa ni Kim Gon na wag na ang mga itong mahiya, dahil magiging magaan lang ako para sa inyo. Ngunit bigla na lang nagkaroon ng mga bitik ang baril na kanyang hawak, ay napamura na lang si Kim Gon. Ngunit dahil sa nasaksihan nila ang sinapit ng elder, ay pinagpapawisan ng mga mersenaryo at wala man lang sa mga ito ang nagtangka na magsalita. Nang bigla na lang lumuhad ang isang mersenaryo, habang sa kanyang isip naman na kung hindi ako maging head ng dragon, ay wala na akong pakialam, kahit pa ako ay maging dumi sa ilalim ng kanyang kuko sa paa. At sumigaw siya ng malakas habang sinasabi niya na ipinapangako ko na magiging loyal ako sa iyo cult leader. At pasigaw niya rin na sinabihan ng kanyang katabi na kung ano pa ang hinihintay mo, ikaw na bastard. Iyuko mo ang iyong ulo sa harap ng cult leader. Na ipinagtaka naman ng lalaki, at napapatanong na lang siya na kung ano ang ibig mong sabihin. At galit na galit niyang tinanong ang lalaki, na kung bakit siya tinawag na bastard. At dugtong pa niya na ikaw ba ang magulang ko o ano, para tawagin mo akong bastardo. Nang bigla na lang tinawag siya ni Kim Gon, at makikita natin na sinampal ito ng malakas ng ating bida, at napapatanong na lang ang lalaki na kung bakit iyon ginawa sa kanya. Ngunit sinabihan lang siya ni Kim Gon na kung ano ang tinitingin-tingin mo. At galit na tiningnan ni Kim Gon ang lalaki, at sinabihan niya ito na kung hindi ka ba luluhod sa aking harapan. Pautol-otol namang sumagot ang lalaki na agad ko na itong gagawin. Sabay lingon ni Kim Gon sa kanyang likuran, na ikinabigla naman ng dalawang mersenaryo. At makikita natin na lumuhad na rin ito, at sabay-sabay silang nagbigay galang kay Kim Gon. Habang nakangiting sinabi ng lalaki na maging loyal sila mula ngayon. Habang si Kim Gon naman ay sinabihan niya ang mga mersenaryo na binabati ko kayong lahat. Dahil kayo ang napili bilang magaling na mga warriors dito sa Sect of Enlightenment. Habang sa isip ng lalaki, ay napamura na lang ito at sinabi niya na miss ko na ang aking ina. At dugtong pa ni Kim Gon na dahil sa lahat kayo ay gagawa ng kasaysayan sa tabi ko, na makakamit ang isang bagay na hindi pa nagawa ng sinuman.
Sabay sabi ni Kim Gon na sasakupan natin ang martial world. Na ikinagulat naman ng mga mersenaryo ang kanilang narinig. At sinabihan niya rin ang mga mersenaryo na hindi ko kayo pipilitin. Kung sino man ang gusto ng umalis, ay ngayon na ang oras. Na ipinagtaka naman ni Dangwang ang mga sinabi ni Kim Gon. At dagdag pa ng ating bida, habang may ngiting demonyo sabay pananakot, ngunit kung susubukan yung tumakas at kung mahuli kayo ay kamatayan ang magiging parusa nito. Nang marinig ito ng mersenaryo ay napaiyak na lang ito at sinabi niya sa kanyang isip na mama, ako na ang unang aalis. Habang si Kim Gon naman na nag-iisip, ay napasabi na lang na ngayon, kakailanganin na lang natin ng pinuno upang e-command ang unit na ito. At sino naman kaya sa mga nandito ang pwede, habang ang isang mersenaryo naman na parang gustong i-representa ang sarili na maging pinuno ng hukbo ay namumula ang mukha habang iniisip niya ito, at napasabi si Kim ng atama. Sabay turo sa disciple ni Gangshin, na ikinagulat naman nito, at napaturo sa kanyang sarili at tinanong niya si Kim Gon na kung bakit ako. Ako ay aalis kaya hindi ako pwede. Sinabihan naman ni Kim Gon ang disciple ng Hoy, kahit ikaw ay aalis, kailangan mong bayaran ang iyong pananatili dito at ang pagkain. Nang marinig ito ng mersenaryo ay nawala ang kanyang kagalakan at napatahimik na lang ito. Habang sa kanyang isip, habang nalulungkot ay nawala din ang kanyang pag-asa na maging pinuno ng pangkat. At may pang-aasar naman na sinabi ng kanyang katabi na excited ka pa kanina dahil akala mo ay mapipili ka na maging pinuno ng pangkat, ngunit sa huli ay wala ka ring pinagkaiba sakin. At dugtong pa niya na ang mga bagay na makukuha ay napaka-interesting, kaya kailangan mo itong tingnan sa malayo. Habang nanginginig ang lalaki dahil sa inis, ay biglang sinabi ni Kim Gon na para naman sa magiging vice commander ng pangkat upang i-assist ang leader. Sabay turo niya sa lalaki at sinabi ng ating bida na ikaw na ang gagawa nito. Na ikinagulat naman ng lalaki pati ng kanyang katabi, at umaliwalas na ang mukha nito. Samantala, ang lalaki naman na nang aasar sa kanya kanina ay nagtataka na lang at pinagpapawisan, at dahil hindi siya makapaniwala na napili pa ang kanyang katabing lalaki, dahil sa marami naman sila na nandito bakit ang katabi pa niya ang napili. Nang bigla na lang humarap sa kanya ang lalaki, habang pinagpapawisan ay tinanong niya ito na kung bakit ito nakatingin sa kanya. Ngunit sa di inaasahan ay biglang dinuraan siya nito, dahil sa sinabi nitong pang-aasar sa kanya kanina. Matapos makapili si Kim Gon ng commander ng pangkat at vice commander, ay tinipon naman niya ang mga elder, habang sa loob ng pagoda ay nagtanong si Du Chol Ho ng cult leader. Ngayon ay napatay mo ang elder mula sa Kunlun sect. It's only a matter of time bago ito malaman ng both side ng Kunlun sect at ng Martial Alliance. Habang si Kim Gon naman ay tinanong niya si Dangwang na kung tiningnan mo ba ang ibinilin ko sayo. Sumagot naman si Dangwang ng oo, cult leader. Sinuri ko ang buong paligid at mukhang mag-isa lang ang elder na pumunta dito. Sinabi naman ni Kim Gon na mabuti, kung gayon ay hindi dapat magkaroon ng anumang mahalagang isyu sa ngayon. At dugtong pa niya na sunugin mo ang bangkay ng taong iyon. Naagad naman sumangayon si Dangwang, ngunit nabigla naman si Du Chol Ho sa kanyang narinig. At pasigaw niyang sinabi na cult leader, kahit na ano pa man ang sitwasyon, dapat may tiyak na kagandahang loob pere ng tao. Ngunit sinabihan naman siya ni Kim Gon na gusto mo bang mamatay lahat ng iyong subordinate dahil sa kagandahang loob na tulad ng sayo. At dugtong pa ni Kim Gon na ang kagandahang loob, ay ang pagiging maalaga mo sa iyong sariling mga nasasakupan ang dapat na unahin. At yan ang ibig sabihin ng kagandahang loob. Naagad namang naunawaan ni Du Chol Ho ang ibig sabihin ni Kim Gon dahil sa kung uunahin nila ang iba, ang mga nasasakupan naman nila ang magdudusa. At sinabi ni Kim Gon na mukhang alam na ng elder kung saan tayo maaaring hanapin. Mayroon ba kayong idea kung sino ang taong nagtaksil sa atin? Sumagot naman si Dangwang na sa ngayon ay ang masasabi ko lang, na ang taong tagalabas na nakakaalam ng iyong pagkakakilanlan ay ang taong iyon cult leader. Sumagot naman si Kim Gon ng oo, malamang ang taong iyon nga ang nagsabi sa elder ng Kunlun sect. At makalipas ang ilang araw ay pinuntahan nila Kim Gon si Mengi, at napasabi na lang si Kim Gon na kung pagbabasihan ang panlabas na anyo, ay hindi talaga ito nagsisinungaling. Habang si Mengi naman na maayos na ang mukha at wala na ang black eye, ngunit ngayon na nandito si Kim Gon ay mukhang magkakaroon ulit ng black eye sa kabilang mata nito.
Habang pinagpapawisan ay nagtanong naman si Mengi ng cult leader, bakit mo ako ipinatawag? Ngunit isang malakas na suntok sa mukha ang isinagot ng ating bida sa kanya at napasuka ito ng dugo dahil sa lakas ng suntok. Habang nakaupo ay tinanong niya si Mengi na kung ano ang ating relationship sa isa't isa. Sumagot naman si Mengi na tayo ay magkaibigan. Habang sa kanyang isip naman ay napasabi na lang siya ng hindi ako isang punching bag na para sa lahat ng taong bayan, kaya bakit ko naranasan ang lahat ng paghihirap na ito? Sinabihan naman siya ni Kim Gon ng tama, ang kaibigan ay dapat kayang magsakripisyo ng kanilang buhay para sakin. Ngunit bakit ako ang sinakripisyo mo para sa iyong sariling kaligtasan? Kaya, naiisip ko na kailangan kong turuan ka kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaibigan. Habang si Dangwang naman na nakahawak sa balikat nito ay may nakakatakot na ngiti, habang pasigaw niyang sinabi kay Kim Gon na teka lang, pakiusap, cult leader. At sinabi pa niya na pinagtangkaan ng matandang iyon ang buhay ng aking pamilya na papatayin niya ito, kaya wala na akong ibang choice. At dugtong pa niya na pangako hinding-hindi na ito mauulit pang muli. Ngunit sinabihan lang siya ni Kim Gon ng once a traitor, always a traitor. At pasigaw na sinabi ni Mengi ng hindi. Pakiusap cult leader, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako ay magiging iyong tapat na aso, cult leader. At napatanong na lang si Kim Gon sa kanyang isip na kung ang taong ito ba ay talagang naging aso na. Nang bigla na lang may dumating at nagtanong kung sino ang tumatahol na parang aso. At nang makita ito ni Mengi ay napaiyak na lang ito habang sinasambit ang branch leader, oo ikaw nga. Moon Lord. Ito pala ay si Jinwoo ang Hao Moon Lord ng Lower 5 Moon Lord. Habang ang ating bida naman ay napapatanong na lang na kung ang babaeng ito ba ay ang leader. Habang si Jinwoo naman na inaapakan si Mengi sa ulo, ay sinabihan niya ito ng napakabagal mo namang yumuko. At dugtong pa ni Kim Gon na kung ano ang ginagawa ng babaeng ito sa kanyang tauhan. Habang tahimik na nakatingin kay Jinwoo ay nagsalita naman ito, at sinabihan niya si Kim Gon na kung ang branch leader ay nakagawa ng anumang pagkakamali ay ako na ang humihingi ng tawad. At dugtong pa niya na paano kung mag-usap na lang tayo sandali. At iyon na nga ang ginawa ng dalawa habang nag-uusap ay ngiting aso naman si Mengi habang inuupuan siya ni Jinwoo. At sinabi na nga ni Jinwoo kay Kim Gon na ito ay isang malaking pagkakamali sa aming bahagi, lalo na dahil ang pagtitiwala ay mahalaga sa aming mga pakikitungo. Sinabi naman ni Kim Gon na ang dahilan ng pagpunta namin dito ay dahil sa kamakailang insidente, dahil sa kagagawa ni Mengi at muntik na kaming mag-suffer ng malaking pagkatalo sa aming panig. Sumagot naman si Jinwoo ng cult leader, ayon sa aking nalaman, ang deal na ito ay isang one-sided, at hindi palitan. At bukod pa doon, ay walang bayad na natanggap, kaya bakit kailangan namin aakuin ang responsibilidad para dito? Sa mga narinig ni Kim Gon ay napamura na lang siya sa kanyang isip, at sinabi niya na tama ang babaeng ito, at wala din akong maaaring magamit na rason. Nang biglang sinabi ni Jinwoo, na gayon paman, ay wala akong intensyon na tanungin ka patungkol doon. Naikinagulat naman ni Kim Gon ang sunod na ginawa ni Jinwoo. At makikita nating hinawakan niya ang kamay ng ating bida, at sinabi niya kay Kim Gon na ang totoo. Pumunta ako dito upang humingi ng isang pabor mula sa iyo, cult leader. Kung papayag ka sa pabor na hinihingi ko, ibibigay ko sa iyo ang mundo. Naipinagtaka naman ni Kim Gon. At biglang sinabi ni Jinwoo na narinig ko cult leader, na gusto mong sakupin ang martial world. Gayunpaman, ang nakatakda sa iyong kasalukuyang sitwasyon, ang iyong gusto ay imposibleng mangyari. Nagtanong naman si Kim Gon na kung ano ang ibig mong sabihin. Sumagot naman si Jinwoo ng siyempre, ito ay talagang imposible sa kasalukuyan mong estado. Ngunit kung ako ay nasa iyong panig, ang pagsakop sa martial world ay hindi na lang ito isang panaginip, ito ay magiging isang realidad. Pero ang rason kung bakit ako gumagawa ng request sa iyo, marahil ay nahulaan mo na ngayon, ay nagsasangkot ito ng malaking panganib. Halimbawa na lang ng maaaring mailagay sa peligro ang iyong buhay, cult leader. Naikinagulat naman ni Kim Gon, at dugtong pa ni Jinwoo na kapag, tinanggap mo at ma-fulfill ang aking kahilingan. Naikinabigla naman ng ating bida ang kasunod na ginawa ni Jinwoo, at makikita natin na lumapit ito kay Kim Gon at humawak sa balikat.
Habang si Mendy naman na ay inaawat niya si Jinwoo habang tinawag niya ito na Moon Lord. Habang si Jinwoo naman na di pinansin si Mendy ay namumula ang mukha nito, at sinabihan niya si Kim Gun na ang mundo, ang pagsakop sa martial world, ay handa kong ibigay sa iyo ang lahat, na ikinamula naman ng ating bida dahil sa tuluyan ng yamakap sa kanya si Jinwoo. Nang makita ito ni Mendy ay napamura na lang siya sa kanyang isip, at sinabi niya na papaanong naging ganun kalapit ang ating bida sa Moon Lord. At narinig pa ni Mendy ang sinabi ng Moon Lord na tinanong niya si Kim Gun na kung ano ang pakiramdam mo. Maaari mo na bang tanggapin ang kahilingan ko? Sabay abot ng kanyang kamay. Habang si Kim Gun naman na pulang-pula ang mukha ay naoyutol na sinabi kay Jinwoo na teka lang. Ang paglagay sa peligro ng aking buhay, ay kailangan ko munang marinig kung ano ang hiling mo bago ako tuluyang magdesisyon. Sumagot naman si Jinwoo ng fair enough, simple lang naman ang hiling ko. Pakiusap hanapin mo ang aking nakababatang kapatid. At ipinaliwanag niya na ang aking kapatid ay naglakbay sa mysterious place na tinatawag na Naman Beast Palace, upang mangalap ng impormasyon para sa isang komisyon. Ang Naman Beast Palace ay isang secluded place, na pumutol sa pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya kung anong impormasyon ang maaaring i-scrape ng magkasama, wala ito. Gayunpaman, may nakapagsabi na namumuhay ang mga ito ng magkasama sa harmony sa pagitan ng various species ng animal kingdom. Ang rason kung bakit napakakaunti ng impormasyon patungkol sa kanila ay sapagkat sila ay labis na galit sa mga tagalabas doon sa walang katapusang pakikipagdigma sila ay nakakuha ng malaking lakas, kasing lakas ng kanilang pag-alit na kalikasan. Maraming sekta ang nagtangka ng iba't ibang pagsisikap na gamitin ang kanilang kapangyarihan, ngunit ang kinalalabasan para sa mga nakipagsapalaran sa kanilang teritoryo, ay laging isa ang kinahahantungan. Sinabi naman ni Kim Gun na kung bakit mo naman ipinadala ang iyong nakababatang kapatid kung alam mo pala ang kahahantungan ng pagpunta doon sa ganoong napakadelikadong uri ng lugar. Sumagot naman si Jinwoo ng siyempre, tumutol ako dito, ngunit wala rin akong pagpipilian. Sa kadahilanang ang isang taong humiling ng impormasyon patungkol sa Naman Beast Palace ay mula sa Martial Alliance mismo. At bahagya naman kumunat ang noo ni Kim Gun, dahil sa alam na niya kung bakit napilitang ipadala ni Jinwoo ang kanyang kapatid upang mangalap ng impormasyon, ito ay dahil sa Martial Alliance. At dugtong pa ni Jinwoo na dahil sa ito ay napakadelikadong gawain, ay sinubukan kong tanggihan ito. Ngunit sinimulan nila maglagay ng pressure, at pagbantaan ang aming buhay. At napatahimik na lang saglit si Kim Gun, dahil tama ang kanyang mga iniisip at narinig pa niya ito mula kay Jinwoo. At makalipas ang ilang oras ay nakabalik na sila Kim Gun sa Cult of Enlightenment. At sinabi niya rin sa mga elders ang napag-usapan nila ng Moon Lord patungkol sa Naman Beast Palace. At sinabihan niya ang mga elders na bukas, ay sisimulan kong hanapin ang babaeng kapatid ng Moon Lord. Nag-aalala namang sinabi ni Du Chol-ho na cult leader, hindi mo ito maaaring gawin, ang lugar na iyon ay palaging ipinagbabawal na zone sa martial world. Sinabi rin ni Dedok na ito ay tama, cult leader. At naisip ko din na ito ay isa sa mga napakadelikadong misyon. At napaisip naman si Kim Gun, at tinanong niya ang bagong dating ng ano sa tingin mo third elder. Naikinabigla naman ng mga elders, at makikita nating papalapit na si Jin Huaran sa kanila. Habang si Dangguang naman na nakatingin kay Jin Huaran, ay napapatanong na lang siya sa kanyang isip na kailan kaya nakapasok ang third elder dito sa loob. Na di ko man lang nagawang maramdaman ang presensya nito. Ngunit ang pinakamahalaga, ay papaanong agad nalaman ito ng cult leader. Habang si Jin Huaran naman na nagbigay galang kay Kim Gun, ay sinabi nito na matagal-tagal din ang huli kitang binati, cult leader. At dugtong pa niya na may nagbago sa'yo ng kaunti sa aking pagkawala. Sumagot naman si Kim Gun ng well, hindi lang naman ako nakaupo at walang ginagawa. Ngunit higit sa lahat, ano ang iyong pananaw? Sumagot naman si Jin Huaran na ang totoo, cult leader ang aking opinyon ay hindi gaanong naiiba sa mga elders, pero naiintindihan ko naman ang nararamdaman ng Moon Lord. At dugtong pa niya na lahat tayo ay nawala ng pamilya nang dahil sa kagagawa ng Martial Alliance sa ilang kadahilanan. Alam nating lahat kung gaano kasakit ang mawalan, hindi ba? Kaya, papaano natin ito nagawang talikuran?
Kaya iyon ang dahilan kung bakit gusto kong tulungan ang Moon Lord sa pagkakataong ito. Sumagot naman si Du Cholho at sinabihan niya si Jin Huaran na hindi ba't sinabi na nila na mayroon napakadelikadong halimaw na mga nagbabantay sa lugar na iyon. Ngunit agad naman siyang napatigil dahil sa pagtawag sa kanya ni Kim Gon, at sinabihan siya ng ating bida na ang mga taong mahihilig sa mga hayop ay hindi masama. Nang biglang nagtaas ng kamay si Kalbo at sinabi niya na ngunit cult leader. Maging ang mga mahihilig sa mga hayop, sila ay ang laging masamang tao, anuman ang kanilang kaugnayan. Sa sinabi ni Kalbo ay nakatanggap ito ng pamasko kay Kim Gon. At galit na nagtanong ang ating bida na kung ano ang sinasabi mong laging masamang tao, regardless sa affinity ng mga ito. Napatahimik naman si Kalbo habang nakahawak sa mukha nito. At napasabi na lang siya sa kanyang isip na ikaw ang pinaka-worst na bastard sa mga mahihilig sa hayop, alam mo ba yon? At makalipas ang ilang oras at gamabi na habang nasa kwarto si Kim Gon at nagpapahinga, ay masayang nakikipagkwentuhan si Kim Gon kay Monggo, at sinabihan niya si Monggo na alam kong hindi na tayo nakakapaglaro nitong mga nakaraang araw. Ngunit ang iyong tatay ay aalis muli at pupunta sa malayo sa pagkakataong ito. Sabay tanong niya kay Monggo na kung magiging ayos lang ba ito. Ngunit nagbigay lang ng malungkot na mukha si Monggo. Nang makita ito ng ating bida ang malungkot na mukha ni Monggo ay agad niyang sinabi dito na kapag nakabalik ako, ay magdadala ako ng maraming pasalubong. Nang biglang tinawag ni Haro si Monggo na maglaro sila, na agad namang kumaripas ng takbo si Monggo habang naglalaway. At napatahimik na lang si Kim Gon habang pinagmamasdan si Haro at Monggo. At napasabi na lang siya sa kanyang isip na kaya ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na ang pagpapalaki ng mga bata ay walang kabuluhan. At pagsapit ng umaga ay naglakbay na sila Kim Gon, Dangguang, Yuktae at Jin Huaran. Habang naglalakad sila ng ilang oras ay nagrereklamo na si Kim Gon na kung talaga bang maglalakad lang tayo upang hanapin ang Naman Beast Palace. Samantalang siya ang may gustong maglakbay upang tulungan na mahanap ang kapatid ng Moon Lord. Sumagot naman si Jin Huaran na ang mga tao sa Naman Beast Palace ay kilala sa kanilang extremely heightened sense mula sa pamumuhay kasama ang mga hayop, kaya kung magdadala tayo ng carriage ay madali lang tayong madidetect. Sinabi naman ni Dangguang na parang mas lalong umiinit habang tumatagal. Nang biglang sumigaw si Yuktae at sinabi niya na cult leader. Hindi ko na kayang tiisin ito. Habang bumagsak sa lupa dahil sa kapaguran ay sinabi ni Yuktae na patayin mo na lang ako sa halip. Sumagot naman si Kim Gon nang mas mabuti pa nga na patayin na lang kita. Nang biglang may nakita si Dangguang, at sinabi niya kay Kim Gon habang nakatingin sa ilog na cult leader. Paano kung magpahinga tayo doon sandali at maligo bago tayo magpatuloy? At iyon na nga ang ginawa nila. At makikita natin si Kim Gon na sumisid sa ilalim. At nang umahan ay sinabi niya na parang nararamdaman ko ngayon na maayos na ang aking paghinga ulit. Nang makita ni Jin Huaran ang gwapong hitsura at bato-batong katawan ng ating bida, habang namumula ay napasabi na lang siya sa kanyang isip, na kailan pa naging ganyan kasarap ang katawan ng cult leader. Sana all masarap, ngunit biglang nawala ang kanyang mga iniisip nang tawagin siya ni Kim Gon, at sinabi ng ating bida na third elder. Ang tubig ay napakasarap sa pakiramdam, bakit di ka sumama sa amin? Na ikinagulat naman ni Jin Huaran, at sinabi niya kay Kim Gon na ayos lang ako. Sinabihan naman ni Dangguang si Jin Huaran, na huwag ka nang mahiya, isang pamilya tayo, kaya ano ang big deal dito? At sinabi naman ni Kim Gon ng oo nga, napakainit pa naman, kaya sumama ka na sa amin. Napatahimik naman saglit si Jin Huaran, ngunit agad naman siyang pumayag na maligo kasama nila. At makikita natin na naghubad na siya ng damit pang itaas. Habang nakaupo sa malaking bato, at binababad ang isang paa sa tubig. Ay bigla na lang mayroong narinig si Jin Huaran na papalapit sa kanila. Na ikinaalarma naman ito, at sinabihan niya ang tatlo na maging alerto. Na ipinagtaka naman ni Kim Gon dahil sa nag-enjoy sila sa tubig ay di nila napansin ang papalapit sa kanila, at tinanong niya si Jin Huaran na kung ano ang meron at bakit ito may hawak na kutsilyo. Ngunit nanlaki ang kanyang mata sa kanyang nakita, at napasabi siya sa kanyang isip na isang sorrow. Habang ang fox naman na may nakakaawang hitsura at duguan na parang may humahunting dito.
Nang biglang may malakas na tumawa. At makikita natin ang 4 na mga mangangaso na papalapit. At sinabi ng mga ito na sa wakas ay nahuli ka rin, at dugtong pa niya na kahit pa ang isang mystical creature, ay isa pa rin itong hayop. Habang ang cute na fox naman ay dahan-dahan na lumapit kay Kim Gon, at dahil sa kapaguran at sugatan ay sumando ito sa paanan ng ating bida. Nang makita ni Kim Gon ang nakakaawang kalagayan ng fox ay naalala niya ang nakaraan nila ni Monggo noong unang beses silang nagkita. Habang naglalakad si Kim Gon sa daan at maulan pa ang gabing iyon. Habang naninigarilyo ay mayroon siyang napansin at makikita natin si Monggo na nanginginig sa lamig, at may nakakaawang hitsura habang nakatingin sa kanya. Habang ang mga lalaking humahunting sa fox ay sinabihan si Kim Gon ng mas mabuting huwag mong pakialaman ang aming biktima. Dahil sa dumaan kami sa maraming problema sa pagsisikap na mahuli ito. Galit namang nagtanong si Kim Gon sa lalaki, na kung ano ang iyong gagawin sa isang frail-looking thing na ito. Sumagot naman ang lalaki, at mayabang nitong sinabi na kahit palutuin ko ito o ibenta, ay wala ka nang pakialam doon. At nang makalapit ay hinawakan niya agad ang fox, at sinabihan niya ang ating bida ng mind your own business at magpatuloy ka sa iyong daan. Sa sinabi ng lalaki ay agad na uminit ang dugo ni Kim Gon, at hinawakan ng ating bida sa ulo ang lalaki. Habang makikita natin ang malademonyong mukha ni Kim Gon, sabay handa ng kanyang tuhod, at makikita natin na tumama ito sa mukha ng lalaki at napabulwak ito ng dugo, at galit na sinabi ng ating bida na ano ang gagawin mo kung ayaw kong sumunod.